Breaking news, kahapon lamang, February 22, isang napakatinding airstrike ang ginawa ng Pakistan sa Afghanistan. Matapos lamang ang ilang sandali, tumambad agad ang 70 militante ang nasawi. Pero kanina lamang sa pinakabagong update, umabot na sa 80 na mga militante ang nasawi. Ang tanong, bakit nagsagawa ng isang napakalaking airstrike ang Pakistan sa loob mismo ng Afghanistan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 23, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Mga kaibigan, dako muna tayo sa balitang Pakistan at Afghanistan. Kasama rin sa ating mapag-uusapan ang Taliban. Nito lamang nakaraang linggo mga kaibigan, February 22 ng umaga. Isang napakalaking airstrike ang ginawa ng Pakistan laban sa Afghanistan. Magkaiba naman ang mga ibinabalita ng news agencies. Katulad mga kaibigan ng ibinalita ng Al Jazeera, nasa mga 17 lamang na mga militante ang nasawi sa pag-atake ng Pakistan. Pero mga kaibigan, ang ibinalita naman ng AP, claim nila umabot na sa 80 na mga militant na nasa Afghanistan ang nasawi sa naturang airstrike ng Pakistani Air Force. Pero ang bagay na ito mga kaibigan ay kinokontra naman ng gobyerno ng Afghanistan. Ayon sa kanila, wala raw ebidensya na ipinakita ang Pakistan na umabot na nga sa 80 ang mga nasawi at binaliktad ng Afghanistan ang ibinalita ng Pakistan. Tahasang sinabi ng Afghanistan na ang mga nasawi sa naturang airstrike ng Pakistan ay mga sibilyan kasama na ang mga kabataan at wala raw dito ang nagmula sa militanting grupo. Ayon sa Afghanistan government na ang isinagawang airstrike ng Pakistan ay isang napakalaking blatant violation para sa kanilang airspace and sovereignty. Pero ang Pakistan ay naninindigan at hindi itinatanggi ang naturang airstrike. Ang reason naman ng Pakistan, ito ay bilang paghihiganti sa mga ginagawang pag-atake ng Afghanistan sa loob ng Pakistan na kung saan maraming mga government properties ang nawasak. Meron ding mga nasawi. Kaya hindi raw nananahimik ang gobyerno ng Pakistan at hindi nag-aksaya ng oras at agad na nagsagawa ng pag-atake sa naturang lugar, lalong-lalo na sa malapit sa borders ng Pakistan at ng Afghanistan. Malaking pagkabahala ang nadarama ngayon ng maraming mga Pakistani at mga Afghans. Sapagkat sa naturang pag-atake ng Pakistan, nangako ang gobyerno ng Afghanistan na magsasagawa sila ng paghiganti. Kaya marami ang nasa mga borders ng Afghanistan at Pakistan ang nag-uumpisa ng lumikas dahil sa takot na baka maipit sa posibleng palitan ng mga bomba ng magkabilang panig. Matapos lamang ang naturang pag-atake ng Pakistan, agad na nagsalita ang military ng Pakistan na sinasabing ang kanilang ginawang pag-atake sa Afghanistan ay limited at kontrolado at ang kanilang target ay ang mga kampo at hideouts lamang ng mga armed group na nasa likod ng naturang mga bombings na nangyayari sa loob ng Pakistan. Dagdag pa ng Pakistan na bago sila magsagawa ng pag-atake ay kinumpirma muna ito ng kanilang intelligence upang walang aberya ang kanilang gagawing pag-atake. Kumbaga, ang target lang talaga ang kanilang pakay. At ang grupo na tinarget ng Pakistan mga kaibigan
ay ang tinatawag na Pakistani Taliban o yung sikat sa tawag na TTP. Sandali lamang, Pakistani Taliban. Hindi ba't ang umatake ay Pakistan at ang tinarget ay ang Afghan? Ibig sabihin mga kaibigan, merong mga Pakistani Taliban na ngayon ay naninirahan at nagkakampo at kinakanlong ng Afghanistan. Ibig sabihin, kadugurin ng Pakistan ang kanilang mga tinatarget. Well, paano nga ba nagkaroon ng TTP? Anong grupo nga ba ito? Well, upang maintindihan natin ng mabuti, magbalik tanaw muna tayo. Pag-aralan muna natin ng kaunti ang history kung bakit nga ba hanggang ngayon ang Pakistan at Afghanistan ay bangayan ng bangayan. Atake dito, atake doon, bombahan dito, bombahan doon. Ang mapa na inyong nakikita ay nagpapatunay na talagang hindi malayo at hindi mahirap kung magkagera ang dalawang bansang ito. Sapagkat magkatabi lamang ito, hinahati lamang ito ng kanilang mga fences o mga bakod. Sa lugar na nasasakop ng may dilaw, merong lugar na tinatawag na Darul Ulum Haqqaniya Madrasa. Isa itong Islamic Religious School o kilala rin sa tawag na University of Jihad o yung Holy War. Dito nang gagaling ang maraming mga high-ranking leader ng Taliban na nasa Afghanistan. Pero take note, ito ay nasa loob ng Pakistan. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang aerial footage na ito, yung may bilog, yan ang kanilang paaralan. Kung baga mga kaibigan, ang Taliban, ito ay produkto ng Pakistan. Pero teka muna, hindi ba't meron ding Taliban sa Afghanistan? May Taliban din na nasa Pakistan. Magkasama lamang ang dalawang ito. Pero ang mas ikinababahala ng maraming mga Pakistani ay ang Taliban na nasa loob mismo ng kanilang bansa. Ito nga yung tinatawag na TTP. Sangkot ito sa mga malalaking gulo na nangyayari sa loob ng Pakistan. Yung may mga asul na mga bilog, yan ang mga operations na ginagawa ng TTP. At ang guhit na inyong nakikita na humahati sa Pakistan at Afghanistan, kinikilala ito ng international communities at ng Pakistan, pero hindi ito kinikilala ng Afghanistan. Kung baga, ang madrasa na kinikilala ng Pakistan na sakop ng kanilang bansa, hindi ito nire-recognize ng Afghanistan. Maging ang isang school na madrasa. Kung baga, ang kaguluhan sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan ay may kaugnayan pa rin sa agawan ng teritoryo. Talagang pag-teritoryo ang pag-uusapan. Talagang napakalaking gulo nito. Ito rin ang isa sa mga sanhi ng bangayan sa pagitan ng ating bansa at ng China, maging ng Israel at ng Gaza, maging ng Russia at ng Ukraine at marami pang iba. Pero ang tanong, bakit nagkaganito ang mapa ng Afghanistan at Pakistan? Noong 1893, nang ang Pakistan ay sakop pa ng tinatawag na British Empire at isang British diplomat na ang pangalan ay Henry Mortimer Durand, gumuhit ito ng isang border sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan at hanggang ngayon ay tinatawag pa ito na Durand Line. Pero hanggang ngayon, hindi ito nire-recognize ng Afghanistan. Pero kinikilala ito ng international, lalong-lalo na rin ng Pakistan. Of course, walang duda, talagang pabor na pabor dito ang Pakistan sapagkat sila ang magbay-benefits nito. Kung baga, pabor ito para sa kanila. Nag-aalboroto naman sa galit ang Afghanistan. Dahil kung tutuusin para sa kanila, tila nilalamangan sila at lumiit ang kanilang teritoryo. Taong 2018, ang tinatawag na TTP o Tehrik-i-Taliban Pakistan, kilala rin ngayon sa tawag na Federally Administered Tribal Areas o yung kilala sa tawag na FATA. Nais din nilang kumalas sa Afghanistan at Pakistan. Pinapagitnaan kasi ito ng dalawang bansa. Taong 2025 ay nagkaroon ng isang napakalaking gera ang India at ang Pakistan. At alam nyo ba mga kaibigan kung sino ang may pasimuno nito? Ayon sa mga ulat, itong TTP. Merong lugar na malapit sa Pakistan na tinatawag na Kashmir
kontrolado naman ito ng India. Inatake ito ng Taliban. Of course, galit na galit dito ang India. Kaya hindi nag-aksaya ng oras ang India at agad na nagsagawa ng napakalaking airstrike sa loob ng Taliban. Pero ang talagang target ng India hindi ang gobyerno ng Pakistan, kundi ang Taliban na nasa loob ng Pakistan. Nagalit naman ang Pakistan dahil merong mga nadamay na mga sibilyan at mga government properties ng kanilang bansa. Pero kalaunan ay nagkasundo rin ang India at Pakistan na magkakaroon ng ceasefire. Pero ang punot dulo mga kaibigan ng kaguluhang ito ay walang iba kundi itong Taliban. Taong 2021 ay winasak ito ng US forces pero unti-unting bumabangon. Nako, isang napakalaking gulo ngayon ang nangyayari sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan dahil sa mga grupong ito. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.